Sir? Sir? Sir, excuse me. Question for you, sir. Kayo po ba si TPC? Ako yung pre. Sir, nag-interview po kami ng mga successful people for the younger generation. Baka pwede po kayo may-interview. Sandali lang naman. Sino nagsabi siyang successful na ako? Sir, Ang lupit natin kayo yan, yun eh. School of Discarte. No? Lagi ka nakakachempo ng mga taong medyo prominent sa field nila no? Habang nasa labas ka. No? Idol ko to sa ganun. Stalker ka medyo, no? Medyo stalker po tayo. Sabi nila taga dito daw kayo, kaya pinuntahan namin kayo talaga dito. Okay lang ba, sir? Sandali lang. Gina G, pre. Let's go. So para po sa mga hindi nakakaalam, sir, ano po industry natin? Content creation, pre, na sumideline na sa business kahit pa paano. Nagbi-business na rin tayo, sir. Yes, sir. Kailan po natin nakuha yung first million natin? Saan? Followers o sa pera? Sa pera siguro, sir. Pansarili natin. Private ako sa finances ko, pre. Pero I'm doing good, pre, since 2 years ago. 2 years ago, grabe, sir, no? Pero gano'n na po tayo katagal sa industry? Sinimulan ko yung content creation actually out of school youth ako na bata. So sinimulan ko siya without the goal of money. Kaya nagsimula ako 13 years ago, pre. Ang pangalan pa ng page ko noon, Teenage Pinoy Craft. Tapos naging typical Pinoy Craft dahil ayoko nang pag-usapan tungkol sa mga teenagers. Tapos ngayon, in-embrace ko na lang yung kung paano ako nakilala ng mga tao. Kaya in-adapt ko kung ano yung tawag nila sa akin, TPC. Ngayon, ako na yung tao. The tao behind, TPC. Kasi gusto ko na i-build yung sarili ko bilang brand. Ang ganda nun, sir, no? Since nag-mature na tayo, nag-mature din talaga yung content natin, di ba? Yes sir, yun ang goal. Ano po bang ginagawa natin, sir, bago tayo pumasok sa pagko-content? Nung bata ako, nagkaroon ako ng opportunity makapag-earn ng malaking pera through writing. Nagsusulat ako dati sa mga websites. May ads yun. At some point, nagba-viral yung mga yun. So, at 18 years old, naranasan kong mag-earn ng malaking pera nung time na yun. Nag-call center din ako. Matapos mag-flop yung dati kong ginagawa. Hindi na ako sanay na walang hawak na pera, kaya nag-call center ako. Sir, nagkaroon tayo ng maayos na trabaho, no? Na maayos na income din. Pero bakit nyo po iniwan yung trabaho natin para dito sa ginagawa natin ngayon? Actually, hindi ko naman iniwan eh. Parang Nagkataon lang. marami akong coincidences na pinagpapasalamat kong nangyari. Nung time na nag-work ako, nagkataon naman na pinurso ko yung podcasting. Nag-work pa rin ako, hindi ko pinapabayaan kasi kailangan ko ng multiple streams of income. Nagkataon naman, isang araw, natanggal ako sa work, pre, sa trabaho ko yun. Kasi hindi ko naman talaga alam yung pinasok kong work. Binulshit ko lang yung resume ko. Tapos nadaan ko sa communication skills kaya natanggap ako bilang service desk engineer sa IT industry. Tapos after 3 months, natanggal ako. Tapos yung day na natanggal ako, pre, naluha ako nun sa saya kasi buwisit yung trabahong yun eh. Tapos nagkataon naman, sabi ko sa sarili ko, mag-focus ako sa podcast. The day na natanggal ako dun sa work, nagkaroon ako ng kontrata na first sponsor ko sa podcast ko. And tinuloy-tuloy ko yun hanggang sa yung podcast ko na adapt ng Spotify as Spotify exclusive. Yun, nagkaroon ako ng kontrata, nagkaroon ako ng ways to earn sa bagay na gusto ko lang gawin. Nung patapos na yung kontrata, nag-apply ulit ako bilang nag-audit ako ng calls. Bigla akong tinawagan ng boss ko na indefinitely matatanggal ako sa work. Tatawagan na lang daw ako pag pwede na ulit magtrabaho kasi parang nabawasan yung workload, ganun. Tapos the day na natanggap ko yung notification na yun, bigla na lang monetize na yung page ko sa Facebook. Kailangan mo pa ba ng mas matinding signs na i-pursue mo to kung ganun na yung signs na binibigay sa'yo? Parang sumasalo lagi yung tadhana sa akin. Dahil nagmamatch yung opportunity sa situation ko sa buhay at lagi naman tayo nasasalo. Grabe yun, no, sir? Nag-work talaga yung universe to papunta doon sa hindi natin nakakalain na matatahak natin, no? And of course, isa po kayo sa nagtatap talaga sa Spotify, no? At some point, nag-number 1 tayo. Flex ko lang. At magkakaroon na season 2 yan. Flex ko lang din. December, mga pre. Balik lang tayo doon sa pagtatrabaho nyo kanina. Ano po ba yung mga traits na natutunan nyo sa pagtatrabaho na nadala natin dito sa industry natin ngayon? Kung gusto mo ng resulta, regardless na nararamdaman mo, kailangan mong gawin yung isang bagay. Dito sa content creation, you can do it for fun. Pwede kang mag-last ng napakahabang panahon. Hindi ka makakakuha ng resulta kung gusto mong gawing career path to. Hindi ka dapat bumase sa mood. Kasi maraming tao na bumabase sa mood eh. Gagawin lang pag gusto. Hindi ko feel maging creative ngayong araw so wala akong gagawin. May mga times na kung gusto mo magkaroon ng resulta sa ginagawa mo, regardless of how you feel, kailangan mo mag-show up. Yun din yung na-adapt ko kaya nakatapos ako ng 2 libro, pre. Hindi ko trip ang pagsusulat, pre. Kaya ako siya na-publish at nagawa kasi ang trip ko talaga is maiparating sa mga tao yung nasa isip ko. At yung labor ng pagsusulat, ayoko yun. Pero kailangan kong gawin kasi kailangan ko ng resulta. So I showed up every day kahit di ko na trip. Sabi nga daw nila sa na-interview ko lately, ang dapat minamahal talaga natin is yung proseso, no? Hindi dapat tayo ma-in love sa resulta. Mismo, pre, kung pinopers mo ang isang bagay dahil sa resulta, pag hindi mo agad nakuha yun, feeling mo, hindi para sa akin. Oo. So next question naman po, sir. Isa po tayo sa mga reputable and trusted review content creator dito sa Pilipinas. Mahirap po bang gampanan yung ganito klaseng responsibility? Sa akin, madali. Tinanggap ko na sa sarili ko na itong path na tinatravel ko, mabagal siya in terms of money. Ang goal ko kasi, higit sa pera eh. Peace of mind ako eh. Kumbaga, gusto ko pag may pinromote ako isang bagay, pinaniwalaan ako ng mga tao doon, hindi ako mapapahiya. Honest review para yung mga tao
tao, may reference sila ng taong pagkatiwalaan nila, mahirap siya kung nakatingin ka sa pera, pre. Mahirap siya kasi maraming nakakasilaw na offers dyan. Madaling magkaroon ng reputation kasi kailangan mo lang naman maging consistent dun sa values mo yun. Pwede mong bayaran yung opportunity na ma-promote kita sa page ko pero hindi mo mabibili yung opinion ko. Tama yun, sir, no? Mas masarap matulog kapag totoo po yung sinasabi natin sa mga tao kaysa sa mas marami tayong pera, di ba? Mismo, pre, mismo. Pero sir, naniniwala po ba tayo na bad publicity is also good publicity? Kung nagbabad review po tayo sa isang bagay, nagbe-benefit pa rin yung mga business na yun? Isa yan sa naging mali ko, pre. Meron akong brands na nabigyan ko ng negative publicity at some point. Isa yan sa pinagsisihan ko kasi bilang tao na nagkaroon na rin ng sariling business, ito nga, ginugrow ko yung Mami Sense Chicharong Bagnet, di ba? Co-owner ako nun. Na-realize ko, no, na pag meron kang platform na kasing laki na sa akin, hindi ka lang basta nagbibigay ng publicity. Nagbibigay ka ng ano? Ng influence. Nag-i-influence ka sa mga tao, may power na yung words mo. So, imbis na nagbibigay ka ng constructive criticism, posibleng nagbibigay ka ng bomba sa isang business na baka hindi na sila makarecover doon. And bad publicity, hindi siya Lagi always good publicity, pre. Hindi ako naniniwala sa ganun. Totoo yun, sir, no? Kailangan din talaga natin mag-ingat, no, sa mga sasabihin natin, lalo-lalo na nagiging top 1 po kayo. Buong Pilipinas nakatingin po sa inyo, sa sasabihin nyo. So, ang dami na po nating natulungan din dito sa platform natin, sir. Sabi nyo kanina may business po kayo. Ano po ba yung business natin? Owner ako ng Mami Sense Chicharong Bagnet. Brief story lang, isa siyang follower na nagbakasakali sa akin dati. Wala daw siyang budget para i-market yung sarili niyang brand. Binigyan ko siya ng pagkakataon. Sabi ko, padala mo sa akin pag nagustuhan ko. Sige, ngayon, na-handle ko yung marketing sa business na yun. At co-owner ako ng Mami Sense, mga pre, dahil lang dun sa pagtitiwala namin sa isa't isa. Deal ko lagi, shoutout kay CHC Go. Ang ano ko sa kanila, patry mo na ng product. Pag hindi ko trip, pasensya na. Pwedeng bayaran ko na lang yung binigay niyo sa akin para no hard feelings. Pero pwede kang magkaroon ng opportunity sa akin na ma-promote kita for free. Ang mahal na babayaran mo sa akin is hindi sa pera para ma-access mo ko, kundi para makuha yung tiwala ko through your hard work. We have to walk the talk, di ba? Yes, sir. Kailangan ipakita mo talaga yung kalidad na sinasabi mo sa akin bago ko talaga sabihin na kalidad talaga yung ginagawa. So last question naman po, sir. Any advice po for the younger generation or sa mga viewers natin na gustong mag-succeed sa industry na gusto nilang pasukin? Napaka-importante lang na meron kang ginagawa towards something na ginugol mo. Smallest thing lang na pwede mong gawin. I-step forward ka patungo doon. Kasi maraming tao nagsasabi na, sinwerte yan, sinwerte to kasi nagkaroon ng ganyang opportunity. Pero pre, ang opportunity, luck meets preparation, pre. Kung wala yung preparation, tapos nandito na yung swerte, anong tatamaan ng swerte? Pero kung lagi kang may ginagawa, no, tapos yung swerte laging nandyan na naghihintay lang na mag-meet sila, yung opportunity na tinatawag, successful. Hindi naman talaga natin alam kung kailan talaga dadating yung mga to, no? Basta gawin lang natin consistently na maayos yung gusto natin gawin. Dadating at dadating din yung big break natin, no? You have a wonderful advice, Sir TPC, so thank you so much for your time. Thanks, man. Pleasure Yo, to meet you. promote ko lang ulit. Mga business, Chicharong Bagnet, pwede bang i-edit mo to, lagay mo yung malutong na pagkagat? Sige, lagyan natin ng maluluayan, no? Yun lang mga pre. Sheesh.